Si Gwen ay 8 taon nang umiibig kay Yuchen at ngayon ay magpapakasal na sila. Ngunit isang di inaasahang aksidente ang nagbanta na sirain ang katahimikan ng kanilang relasyon. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, hindi sinasadyang nabasag niya ang isang espesyal na tasa para kay Yuchen na regalo mula sa dating kasintahan nito na iniwan siya para sa iba. Alam ang sentimental na halaga ng tasa. Sinubukan niyang pulutin ang mga piraso, ngunit nasugatan ang kanyang daliri sa proseso. Labis na nalungkot at nakaramdam ng pagkakasala, nagpadala siya ng mensahe kay Yuchen upang humingi ng tawad. Pagdating ni Yuchen sa bahay, ipinaliwanag niya ang nangyari, umaasa na maunawaan siya nito. Ngunit hindi ito ang naging tugon ni Yuchen. Sa malamig na tono at walang pakikiramay, inutusan siya nitong linisin ang kalat na ginawa kahit sugatan ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ipakita ang mga marka ng kanyang sakit, ngunit hindi ito naantig at sa halip ay tumaas pa ang boses nito na nagpakita ng kawalang galang. Nalilito sa kanyang asal, napaisip siya kung bakit ang isang tasa ay tila mas mahalaga kaysa sa kanilang nalalapit na kasal. Ang pagmumuni-muning ito ay nagdala sa kanya sa isang mapait na katotohanan. Ang tasa ay hindi lamang isang pisikal na alaala, kundi isang emosyonal na koneksyon na nananatili kay Yuchen at sa dating kasintahan nito. Sa galit, sinampal siya ni Yuchen. Naguluhan, nagsimula siyang umiyak at sa gitna ng pagkawasak ng kanyang puso, nagdesisyon siyang umalis. Sa kanyang pag-aapura, natapilok siya sa daan at nahulog ang kanyang mga gamit. Walang malinaw na direksyon, patuloy siyang naglakad habang gulong-gulo ang isip at namuntik na siyang masagasaan, isang gwapong binata ang sumagip sa kanya. Sa pasasalamat, sinubukan niyang bayaran ito, ngunit tinanggihan ito ng lalaki at pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil maari siyang masaktan. Naghanap siya ng masisilungan at pumunta sa kanyang kaibigan, na buong pasensya siyang pinakinggan at pinayapa. Sa gitna ng pag-iyak, inamin niya ang kanyang desisyon at malungkot na ibinigay ang singsing ng kasal, hiniling na ibalik ito sa dati niyang kasintahan. Nagpasya ang kaibigan niya na harapin si Yuchen at ibinalik ang singsing dito. Ngunit sa halip na magsisi, walang pakialam na sinabi ni Yuchen na hindi iyon ganoon kalala at naniniwala siyang babalik pa rin si Gwen, tulad ng dati. Galit na galit, itinapon ng kanyang kaibigan ang singsing kay Yuchen at binalaan siyang huwag nang hanapin si Gwen muli. Lungkot na lungkot, tumingin si Gwen sa kanyang telepono, umaasang may mensahe ng paghingi ng tawad mula kay Yuchen. Ngunit nang makita ang kanyang kawalang pakialam, nagkaroon siya ng lakas ng loob na i-block ito. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang kanyang ina, masayang ibinalita na ang kanyang lolo ay sabik ng ipagdiwang ang kanilang engagement. Sa kabila ng saya ng ina, naramdaman ni Gwen ang bigat ng kanyang damdamin at walang lakas ng loob na sabihin ang nangyari. Matapos ang tawag, lalo niyang naramdaman ang bigat ng pressure mula sa kanyang pamilya. Nagpakita si Yuchen sa kanyang trabaho, iniisip na ang pagbabalik ng singsing ay isang simpleng tampuhan lamang. Sinubukan niyang kumbinsihin si Gwen na magbago ng isip, ngunit lalo lang nitong ikinagalit ang babae. Iginiit ni Yuchen na hindi maaring kanselahin ang kanilang kasal dahil nalalapit na ito, ngunit sa kawalang pakialam niya, ibinalik ni Gwen ang singsing at pinaalis siya sa kanyang buhay. Nang mag-isa na siya, napaiyak si Gwen at nilapitan siya ng isang professor na nag-abot ng panyo. Sinabi nitong pangatlong beses na silang nagkikita at sa bawat pagkakataon ay umiiyak siya. Bilang pasasalamat, inihanda niya ito ng sandwich habang umorder naman ito ng kape. Sa pag-usisa, tinanong niya ang pangalan ng professor at nang sabihin nitong siya ay si Chian, bigla niyang naalala ang nakaraan. Bumalik sa kanyang isipan ang isang pagkakataon kung saan inorganisa ng kanyang ama ang isang date kasama ang isang mahiyain ngunit mabait na lalaki. Ang lalaking iyon ay si Chian, ngunit tinanggihan niya ito noon dahil may nobyo na siya. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad nakilala si Chian, ngunit sinabi nito na wala siyang sama ng loob. Tinanong ni Chian tungkol sa kanyang nobyo at sinabi niyang naghiwalay na sila. Sa kabila ng lahat, nagpasya siyang magpatuloy sa buhay at iminungkahi kay Chian ang ideya ng isang pekeng kasal upang patunayan sa sarili na kaya niyang mabuhay nang wala ang kanyang dating kasintahan. Nabigla si Chian, ngunit ipinaliwanag nito na ang kasal ay hindi isang laro. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Gwen na bagamat impulsive ang kanyang mungkahi, naniniwala siyang ito ang solusyon sa kanyang sakit. Sa hindi inaasahang pagkakataon,
pumayag si Qian at magkasama nilang nirehistro ang kanilang kasal. Pagkatapos makuha ang kanilang mga sertipiko, inisip ni Gwen kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang mga magulang. Sinabi ni Qian na gawin niya ito agad, ngunit mas pinili ni Gwen na itago muna ito pansamantala. Mula noong araw na iyon, nagsimula silang manirahang magkasama at pumunta sa apartment ni Gwen. Biglang may kumatok sa pintuan at laking gulat nila nang bumungad ang mga magulang ni Gwen. Nagulat ang ina niya at pinagalitan siya dahil may ibang lalaki sa kanyang bahay. Ngunit ipinaliwanag ni Gwen ang mga nangyari. Matapos ang lahat, kalmadong tinanggap ng ina ang sitwasyon at napansin pang guwapo at mabuting tao si Qian. Sa kabilang banda, masaya ang ama dahil hindi niya gusto ang dating kasintahan ni Gwen. Sa gabing iyon, nagulat si Qian nang makita si Gwen. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang nararamdaman at si Gwen na medyo nahiya ay humingi ng paumanhin dahil kailangan nilang matulog sa isang kama. Ngumingiti sinabi ni Qian na hindi siya gagawa ng anuman hanggang sa handa na si Gwen. Kinaumagahan, magkasama silang kumain sa labas at sa isang hindi sinasadyang pagkakataon, nakita nila si Yuchen sa parehong restaurant. Galit na lumapit si Yuchen at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Gwen, ngunit hindi nagdalawang isip si Qian na harapin ito. Tinanong ni Yuchen kung sino ang kasama niya at ipinakilala niya ito bilang kanyang asawa. Napuno ng galit si Yuchen, ngunit wala siyang magawa kundi tumahimik. Ang lahat ng ito ay nakita ni Seon, ang kanyang dating kasintahan, na nakita ang pagkakataong muling mapasa kanya si Yuchen. Pagkatapos ng insidente, maingat na ginamot ni Qian ang namumulang braso ni Gwen. Ipinapakita ang kanyang pag-aalala. Pagdating nila sa bahay, tinitigan siya nito ng may matinding damdamin at, nadala ng emosyon, hinalikan siya ng masuyong may pagnanasa. Ngunit bago pa ito lumayo ng higit, huminto si Qian ng may respeto at pagmamahal, sinigurado niyang hindi niya sasamantalahin si Gwen at maghihintay hanggang siya ay maging handa. Sa universidad kung saan nagtuturo si Qian, nagulat ang kaibigan niya nang malaman na siya ay kasal na. Hiniling nitong anyayahan si Gwen para makilala ito. Gayunpaman, napagtanto ni Qian na wala siyang numero ng kanyang sariling asawa. Samantala, nagkaroon ng masalimuot na pagkikita si Gwen at ang ina ni Yuchen. Sa tono ng pag-aalala, hiniling ng ginang na muling isaalang-alang ni Gwen ang kasal nila ni Yuchen. Ngunit mahinahon ngunit matatag na ipinaliwanag ni Gwen na tapos na ang kanilang kasunduan at siya ay kasal na sa iba. Nabigla ang ginang sa rebelasyon at tinanong kung anong pagkakamali ang nagawa ng kanyang anak. Ikinuwento ni Gwen ang nangyari sa basag na tasa at inamin na hindi siya minahal ni Yuchen dahil ang puso nito ay nananatili kay Seon. Labis na humingi ng paumanhin ang ina ni Yuchen sa mga paghihirap na naranasan ni Gwen at sa kabila ng lahat, sinabi nitong pinagsisisihan niyang hindi na pasama si Gwen sa kanilang pamilya. Habang nagtatrabaho si Gwen sa cafe, masayang binalita ng kanyang mga kasamahan na may lalaking naghahanap sa kanya. Inakala niyang ang asawa niya iyon, ngunit nabigo siya nang makaharap ang isang misteryosong lalaki na nag-order ng 3,000 tasa ng kape. Nagduda si Gwen na biro ito dahil maliit ang kanilang cafe at hindi kayang hawakan ang ganoon kalaking order. Matapos ang ilang negosasyon, napagkasunduan nilang bawasan ang bilang ng order sa mas katanggap-tanggap na dami. Bago umalis, tinanong niya ang pangalan ng lalaki, ngunit tahimik itong umalis at sinabi na ang kanyang assistant ang bahala sa order. Pag-uwi, pagod na ikinuwento ni Gwen ang nangyari sa kanyang asawa. Binanggit din niya na tila kamukha ng lalaki si Qian. Upang aliwin siya, niyakap siya ni Qian ng may lambing. Sa paglaon, tinawagan ni Qian ang kanyang kapatid, hinihiling na huwag nang guluhin si Gwen. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na gusto lang nitong makilala ang kanyang maganda at mabait na hipag at tulungan siya sa negosyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muling lumitaw si Yuchen upang subukang makipag-ayos kay Gwen. Ngunit hindi komportable si Gwen sa presensya niya at malinaw na sinabi na kasal na siya sa iba at wala nang pag-asa magbalikan sila. Malinaw na nagsisisi si Yuchen at nakiusap pa ito ng isa pang pagkakataon, ngunit iniwasan siya ni Gwen at umalis. Sa kalungkutan, nagpakalunod si Yuchen sa alak, sinusubukang takasan ang sakit ng pagkawala. Nagbabala ang kaibigan niya na ang patuloy na paghabol kay Gwen ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon, ngunit hindi matanggap ni Yuchen kung paano humantong sa ganito ang lahat. Hindi niya matanggap na matapos ang kanilang mahabang relasyon, iniwan siya ni Gwen para sa iba.
Habang nagtatrabaho si Gwen, dumating si Chian, dala ang maraming inumin para sa kanyang mga empleyado upang masanay sila na nakikita siyang sinasamahan ng isang taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Lubos na antig si Gwen sa kilos ni Chian. Alam niyang kahit abala ito sa trabaho, naglaan siya ng oras para ipakita kung gaano siya kahalaga. Bago umalis, banayad siyang hinalikan ni Chian sa noo. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng pagmamahal na nagpasaya kay Gwen. Kalaunan, nakatanggap si Gwen ng mensahe mula sa kanyang kaibigan, tinatanong kung natulog na ba sila ng kanyang asawa. Medyo kinakabahan, sinabi niyang hindi pa, at ang kaibigan na curious ay nagbiro na baka may tinatago si Chian. Nang makita niya si Chian na tila kinakabahan, aksidenteng nalaglag ang kanyang telepono. Napansin ni Chian ang nilalaman ng mga mensahe, lumapit at hinalikan siya ng mariin, parang ipinapakita na walang dahilan upang magduda dahil walang lihim sa pagitan nila. Nabigla si Gwen at agad na umiwas, sinabing mas mabuting matulog na lang sila. Kinabukasan, napansin ni Chian na nag-post si Gwen ng litrato nilang magkasama. Dahil dito, naisip niyang sundan ang halimbawa ni Gwen at nag-post din ng litrato ng kanilang marriage certificate na may kalakip na mensaheng puno ng pagmamahal. Samantala si Yuchen, lasing at malungkot, ay muling sinubukang hanapin si Gwen upang makipagbalikan. Ang kanyang kaibigan na nababahala, ipinakita sa kanya ang bagong post ni Chian. Sa galit at kawalan ng pag-asa, tinangkang tawagan ni Yuchen si Gwen, ngunit nakablock pa rin ito sa kanya. Dahil sa pagkukulit ni Yuchen, pinahiram siya ng kaibigan ng telepono upang makatawag. Tumawag si Yuchen, ngunit galit na sinagot ni Gwen. Malinaw na sinabing kasal na siya at wala na siyang balak bumalik sa nakaraan. Matapos ibaba ang tawag, nakaramdam siya ng hindi komportable at humingi ng paumanhin kay Chian sa nangyari. Para pakalmahin siya, hinalikan siya ni Chian ng may pagmamahal at sinabing huwag siyang mag-alala dahil wala na ang kanyang ex sa buhay nila. Ang mahalaga ngayon ay magkasama sila. Ngunit si Yu Chen, hindi pa rin natatahimik sa nangyari, ay nagdesisyon na harapin si Chian. Sa galit, inutusan niya itong lumayo kay Gwen, sinasabing hindi siya mahal nito at kasama lang siya dahil sa galit kay Yu Chen. Sinubukan niyang manipulahin ang sitwasyon, sinasabing sa nakaraan ay laging bumabalik si Gwen sa kanya at maaring mangyari ulit ito. Nainis sa kanyang mga sinabi, malamig na tiningnan ni Chen si Yu Chen at sinabing hindi niya aksayahin ang oras sa pakikipagtalo sa taong walang respeto sa mga kababaihan. Mula sa balkonahe, nakita ni Gwen ang pag-uusap nilang dalawa. Punong-puno ng galit, bigla niyang sinampal si Yu Chen. Naisip ang sakit na dulot ng pagmamahal niya dito noon. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay puro pagkamuhi. Desperado siyang ayusin ang lahat at sinubukang tawagan si Chian, ngunit napatay ang telepono nito. Nagsimula siyang kabahan at natakot. Nang makita siya ni Chian, labis itong nag-alala sa kalagayan niya at ipinaliwanag na lumabas lang siya upang bumili ng cake para sa kanilang dalawa. Pagdating sa bahay, pinangako niyang palagi siyang nasa tabi ni Gwen. Ipinatikim niya ang cake kay Gwen at sinabi nitong dapat tikman din ni Chian. Tumikim siya, ngunit diretso mula sa mga labi ni Gwen. Nahihiya, humingi siya ng paumanhin, ngunit sinabi ni Gwen na maaari siyang magpatuloy. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malambot na ilaw sa kanilang kwarto, nagkaroon sila ng kanilang unang masuyong sandali bilang mag-asawa. Nagdesisyon si Sean na harapin si Gwen, ngunit sinabi ni Gwen na hindi na siya kailanman babalik kay Yu Chen. Sinubukan ni Sean na magmukhang biktima, nagbuhos ng tubig sa kanyang mukha at pinalabas na si Gwen ang gumawa nito. Galit na kinompronta ni Yu Chen si Gwen, ngunit iritada, pinuhusan siya ni Gwen ng natitirang tubig at sinabing huwag na silang istorbohin. Habang papalapit ang kaarawan ni Chian, gusto niyang sorpresahin ito ng espesyal na regalo. Hindi niya alam kung ano ang magugustuhan nito, kaya tinawagan niya ang assistant ni Chian para magtanong. Sinabi nito na si Chian ay isang milyonaryo, ngunit hindi niya ipinapakita dahil ayaw niyang magyabang. Sa huli, bumili siya ng eleganteng relo na sumisimbolo sa oras na nais niyang ibahagi kasama si Chian. Pinagsaluhan din nila ang simpleng selebrasyon na puno ng pagmamahal. Kinabukasan, nagpunta sila sa supermarket, masaya bilang mag-asawa. Mula sa malayo, nakita sila ni Yu Chen na kasama si Sean. Napansin ni Yu Chen ang kasiyahan ni Gwen at napuno ng selos, isinumpang maghihiganti. Sa cafe, may dumating na mga goons na nang-intimidate kay Gwen. Nang magulo na ang sitwasyon, dumating si Chen para ipagtanggol siya at sinabihan siyang tawagan ng pulisya.
Natakot ang mga goons at umamin na si Sean ang nag-utos sa kanila. Nalaman ni Yu Chen ang nangyari at kinompronta si Sean. Inamin niya ang ginawa, ngunit nagsinungaling na nais lamang niyang protektahan ang damdamin ni Yu Chen. Humingi si Yu Chen ng tawad sa nangyari at nagbayad ng danyos sa kafe, ngunit nang makita ang grelo ni Qian, inakala niyang isa itong palamunin. Nagresulta ito sa pagtatalo. Sinubukan ni Gwen na ipagtanggol si Qian, ngunit pinigilan siya nito. Mahinahon ngunit tatag, sinabi ni Qian kay Yu Chen na ang buhay nilang mag-asawa ay hindi nito dapat pakialaman. Dagdag pa, inutusan niyang umalis si Yu Chen at pinalaan itong huwag ng makialam sa kanilang relasyon. Kalaunan, nagkita sina Yu Chen at Sean. Sinubukan ni Sean na makiusap ng isa pang pagkakataon, ngunit pinaala ni Yu Chen na siya ang nag-iwan sa kanya. Malinaw niyang sinabi na wala na siyang balak-balikan si Sean dahil mahal na niya si Gwen. Upang ipakita ang kapangyarihan niya, nagdesisyon si Yu Chen na mag-invest sa universidad kung saan nagtatrabaho si Qian. Sinubukan niyang pilitin si Qian na mag-divorce, ngunit kalmado itong tumugon na hindi iyon mangyayari. Nagbanta si Yu Chen na ipupull out ang investment kung hindi siya humingi ng tawad sa pag-agaw kay Gwen. Sa wakas, nagsawa si Gwen sa mga manipulasyon nito at malakas siyang sinampal, sinabing hindi na niya ito papayagang abusuhin sila. Sa eksaktong sandaling iyon, tinawagan ni Qian ang kanyang kapatid at hiniling na mag-invest sa universidad. Doon nalaman ng lahat na si Qian ay ang pangalawang anak ng pinakamayamang pamilya sa lungsod. Gayunpaman, pinili niyang ituloy ang pangarap niyang maging propesor kaysa pumasok sa negosyo ng pamilya na ikinagulat ni Yu Chen. Ilang araw ang lumipas, kailangang magbiyahe ni Qian dahil sa mga isyung pang-unibersidad. Malungkot sa kanilang pansamantalang paghihiwalay, naghanda si Gwen ng romantikong pamaalam. Maya-maya, nakipagkita siya sa isang kaibigan na agad na nakilala ang kanyang singsing. Sinabi ng kaibigan na ang singsing na iyon, na tinatawag na Elegant Wind, ay isang natatanging disenyo na simbolo ng pananabik para sa espesyal na tao. Napaisip si Gwen, marahil matagal na siyang pinili ni Qian kahit noong hindi pa siya handa. Isang gabi, habang nasa video call, tinanong niya si Qian tungkol sa singsing. Gumiti si Qian at inamin na mahal na niya si Gwen mula noong una niya itong nakita, kahit alam niyang may nobyo ito noon. Hindi niya alintana ang paghihintay dahil alam ng kanyang puso na siya ang tamang tao. Labis siyang naantig sa sinabi ni Qian. Naramdaman niyang sa wakas ay may taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Habang nagtititigan, inamin nilang mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan, nagkita sila ni Sean na mayabang na nagsimulang magbigay masasakit na komento. Ngunit dumating kapatid niya mula sa ibang bansa at inutusan si Sean na umalis. Habang nasa kafe, napansin niya ang isang magandang kuting at masaya siyang tumakbo upang haplusin ito. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid at pinaalahanan siyang may allergy siya sa mga hayop. Malungkot na ikinuwento niya ang pagkadismaya sa kanyang asawa at upang maibsan ang lungkot, binigyan siya ni Qian ng isang magandang stuffed toy na kuting. Ang maingat at mahinahong kilos na ito ay lalong nagpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Pagkatapos, sinorpresa siya ng kanyang lolo, dumating upang bisitahin siya dahil nalaman ang tungkol sa kanyang kasal. Ipinahayag nito ang kagustuhang makilala ang kanyang asawa na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkagulat. Samantala, bumisita ang kapatid niya sa universidad upang makilala si Qian. Dahil hindi alam ni Qian kung sino ito, agad siyang umalis, sinasabing hindi siya maaring magtagal ng malayo sa kanyang asawa. Napahanga ang kapatid sa pagmamahal ni Qian sa kanya at hiniling na alagaan si Gwen ng mabuti. Kinagabihan, dumating si Yu Chen na lasing sa kanilang apartment at sinubukang pilitin si Gwen. Sa takot, nagsimula siyang sumigaw, ngunit dumating si Qian sa tamang oras at pinugbog si Yu Chen. Pagkatapos ng insidente, ginamot ni Qian ang sugat sa kanyang kamay at niyakap si Gwen upang pakalmahin siya. Habang natutulog si Gwen, tinawagan ni Qian ang kanyang kapatid at sinabi ang nangyari. Ipinahayag niya ang desisyong tuluyang protektahan si Gwen at sirain si Yu Chen. Kinabukasan, dinala siya ng kanyang kaibigan upang magsukat ng mga damit pangkasal. Habang sinusubukan niya ang mga ito, biglang lumitaw si Qian na may ngiti, sinabing inaasahan niya ang kanilang kasal. Lubos siyang nasasabik. Sa malayo, galit na pinood sila ni Yu Chen. Sinundan niya sila hanggang sa parking lot at lalo siyang nagalit nang makita silang naghahalikan bago maghiwalay. Sa mga sandaling iyon, tumanggap siya ng tawag
Sinabing bumagsak ng husto ang mga stocks ng kanyang kumpanya at hinihingi ng lahat ang kanyang pagbibitiw. Punong-puno ng galit at pakiramdam na wala na siyang natitira, sinundan niya si Qian na may intensyong saktan ito. Kalaunan, nakatanggap siya ng balita na ang kanyang asawa ay naaksidente. Takot na takot, naghintay siya sa labas ng emergency room hanggang sasabihin ng doktor na ligtas na ito. Nang malaman niyang si Yu Chen ang may kagagawan, nagdulot ito ng matinding sakit. Sa halip na sisihin siya, niyakap siya ng kanyang biyenan upang magbigay ng suporta. Ilang oras pagkatapos, nagkamalay si Chen. Sa kabilang silid, si Yu Chen ay nasa ospital din. Matapos ang ilang araw, nagising si Yu Chen na litong-lito. Sinabi ng doktor na pansamantala ang pagkawala ng memorya niya at ang tanging taong hindi niya maalala ay si Gwen. Natuwa ang kanyang ina, mas piniling kalimutan na lang si Gwen upang maiwasan ang mga problema. Ngunit si Sean, sinamantala ang sitwasyon upang manipulahin si Yu Chen. Sinabing si Gwen ang ex niya na iniwan siya para sa ibang lalaki. Habang nag-e-enjoy ang mag-asawa sa kanilang pre-wedding photoshoot, romantikong pinagmamasdan nila ang mga bituin kinagabihan. Si Yu Chen, naguguluhan ngunit naakit, ay nakamasid sa kanila mula sa malayo. Bagamat hindi niya maalala si Gwen, nakaramdam siya ng hindi may paliwanag na sakit habang pinapaod itong masaya kasama ang iba. Sinubukan ni Seon na aliwin siya at hilinging bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sinabi ni Yu Chen na hindi na maaring maibalik ang nakaraan at mas mabuting maghiwalay na sila ng tuluyan. Makalipas ang ilang linggo, nagkita si Yu Chen at Gwen sa mall. Nag-alok siyang tulungan siya sa mga dala, ngunit galit na tinanggihan ito ni Gwen. Inamin niyang bumalik na ang kanyang alaala at gusto niyang makuha ulit si Gwen. Tumugon si Gwen na wala siyang sama ng loob, ngunit ayaw niya nang makita pa ito. Sa puntong ito, naintindihan na ni Yu Chen at ipinangako na hindi na niya ito guguluhin. Sa huling eksena, nakita ang mag-asawang masaya sa kanilang kasal. Habang nagtititigan, nangako silang mamahalin at susuportahan ang isa't isa habang buhay. Ganito nagtapos ang kanilang magandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung bago ka, inaanyayahan kitang mag-subscribe at huwag kalimutang i-activate ang notifications. Narito ang ilang mga video na tiyak na magugustuhan mo. Bisitahin din ang channel para sa iba pang mga kwento. Sa ngayon, paalam muna at magkita tayo ulit.